hindi na po maitago or maiwasan na talagang ramdam na at nakikita na ng mga Duterte at ng mga DDS na kakaunti na sila. Nabawasan na talaga ng malaki ang pwersa ng mga Duterte sa isyu ng mga followers sa buong bansa. Alam niyo kung bakit? Kasi before mag-file ng Certificate of Candidacy na nagsimula ang COMELEC noong October 1, na patapos na nga ito, lagi ang isinisigaw ng mga followers, na mga vloggers. Ito lang talaga nag-iingay, mga vlogger. Ito lang naman ang talagang nagpapalabas na kunwari sila marami pa eh. Na ang mga Duterte raw, 3 Duterte raw, tatakbong senador. At wala daw talo. Sinasabi nila former President Duterte, Congressman Duterte, Pulong, at Basti Duterte. Lahat daw magsisenador yung 3. At sigurado daw mananalo at maraming taga-suporta. Pero until now, hindi yan ang focus nila. Ang focus ng mga Duterte ang Davao City. Kasi alam nila, mayroong malakas na pwedeng tumalin sa kanila o mahamon sa kanila ang mga Nograles. At pagka pinaubaya lang ni dating Pangulong Duterte kay Baste ang lokal na pamahalaan, baka matalo ito. Dahil ang mismo mga taga Davao, hindi ko man nila lahat, marami rin taga Davao ang ayaw na sa Duterte. At gusto na magkaroon ng pagbabago sa lokal na posisyon. Kaya nga si Nograles, Mix Nograles, congressman ang siyang malakas na pinag-uusapan doon. So, kaya ko nasabing mahina na sa national at maging sa lokal, napilitan na itong si dating Pangulong Duterte ay humarap sa media, nag-press conference ng isang araw, at sinabi niya, ang dahilan niya, hindi na kaya ng kanyang kalusugan na kumampanya buong Pilipinas. Dahil may problema daw, meron daw siyang sakit, may cancer daw siya. Pangalawa, hindi daw balanse niya ay iba na. Kaya kuminsan parang umaatras, hirap na maglakad. So physically, hindi niya kaya ang national position. Pwedeng naging dahilan lang yan dahil nakita nila talagang nabawasan na, halos nawawala na yung kailang mga followers. Dahil sa dami ng isyong pumutok sa investigasyon ng Quad Committee na ang nagiging naiipit, natutumbok sa mga di umano human rights violation sa Pogo issue ay ang dating administrasyon. At siyempre Duterte ang tatamaan dyan. Si Vice President Sara Duterte gumawa rin ng sariling ingay niya, kaya nakabawas din sa kanilang followers yung hindi niya pagpapaliwanag ng maayos sa kanyang mga budget na ginamit. At ilang hearing sa Kongreso hindi niya sinipot. Committee on Appropriation, Committee on Good Governance in Public Accountability, hindi rin siya magpaliwanag doon tungkol sa kanya na gastos sa budget. Kaya yung followers ng Duterte, former President, at followers ni Vice President, nabawasan. Kaya nga ang focus nila sa local na lang. Kung hindi magbabago yung mga statement ni Duterte ng press conference ng isang araw, ang focus niya, mag-mayor na lang. Actually, napilitan lang. Tinanong pa yung media kung anong gusto, mag-mayor daw. Yun na lang. At si Basti, mag-vice na lang. Pero ang tingin ko nga dyan pag nanalo si Duterte, baka mag-resign na yan, ibibigay pa rin kay Basti dahil Vice President, Vice Mayor. So, yun, nagpapatunay. Kasi, kung malakas pa sila, kahit na may mahina na or may edad na si Duterte, tatakbo pa rin yan. Dahil kung malakas ka, hindi mo naman kailangan umikot sa buong Pilipinas. Kung nandiyan pa ang followers mo at supporters, kahit hindi ka kumampanya sa lahat ng lugar, mananalo ka pa rin kung nandiyan pa ang followers. Pero ngayon, ang naging dahilan ni Duterte, may sakit siya, may edad na siya, hindi niya kayang umikot sa Pilipinas. Ibig sabihin, ramdam na nila, sa akin pong opinion at analysis, wala nang mga supporters na malalaki sa Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga Duterte. Yun ang ibig sabihin niyan. Malinaw lang na ang justification ay yung may edad na siya at may sakit. Pero inuulit ko, sa dami ng nangungulit sa kanya, yung iilang nangungulit sa kanya, nakapaligid sa kanya, gusto siyang maging senador. At gusto nga 3 sila. Ibig sabihin, ang nakakatandang Duterte lang ang kanilang sinasandalan. Pag hindi na talaga kinaya dahil sa edad at sakit ni Duterte, mawawala na yung mga Duterte. Kasi hindi naman kayang isalba ni Sara Duterte
ang kanyang lahat ng kapatid o kanyang pangalan, kanyang apelyido sa politika dahil iba ang galaw, iba ang style, iba ang attitude ni Inday Sara Duterte compare kay former President Rodrigo Roa Duterte. Yan po yung aking opinion dyan. Magkaiba ang style nila. So hindi maibabangon, hindi maibabalik ni Inday Sara ang lakas ng mga Duterte sa taong bayan kung kukumpara noong 2016. Itong 2025 midterm election, hindi maisasalba ni Sara ang kailang malaking followers. Kung meron man. Wala na nga, maliit na nga eh. Ay di lalo na siguro sa 2028. Eh baka yung mga panahon yun, pasintabi na, baka lalong mahina na nga at may sakit na nga si Duterte. Tingnan natin. Ayun po yan. So yan ang sinasabi ko kung bakit ramdam na, hindi na may tago, ang nawalang, ang malaking grupo at supporters, followers ng mga Duterte ay lumipat na sa administrasyon ni Pangulong Marcos at yung iba ay nagpunta na kung saan-saang political party. Kandidato, personalidad sa politika, naglipatan na rin. Iniwan na nga sila eh. Dadalawa, tatlo na nga lang natira sa kanila eh. Sino bang natin naiwan dyan? Di ba si Robin lang? Tsaka si Bato, tsaka si Ipe. Di ba? Ina lang eh. Ayan ang nangyayari. Okay? So ngayon, ang isang nakikita ko, kaya buhay pa yung kailang galawan kasi marami pa rin nag-iingay na mga vlogger. Although nag-aaway-aaway na sila. May mga DDS vlogger, bumaliktad na, bumalik sa Marcos administration. Sumusuporta na. Yung ilang mga vlogger dyan nag-iingay na akala mo laging piyesta doon sa Luneta. Na pag may maraming tao, sabi, ito na, darating na mga Duterte, ganito, puro Duterte, for views only yun. Walang mga Duterte nagpaplano mag-file ng COC. As of today, ewan ko yung last day kung anong gagawin. Pero mukhang malabo. Kasi nga, alam mo dun sa mga survey, pababa na ng pababa. Hindi nga nakasama sa top 12 yung Pulong at saka Basti eh. Si Duterte lang pumasok yata, number 6, number 7. Eh, hindi nga daw niya kaya, may edad na siya. So, wala na. Eh na po yan. Okay, magagalit. Ito po yung aking analysis, interpretation sa mga nangyari at opinion. Bilang political vlogger, alam natin ang galawan. Ang aking karanasan sa broadcast industry at sa politika, ito ang aking pinanguhugutan sa aking mga sinasabi. Kung maniniwala kayo, salamat. Kung hindi, nasa inyo po yan. Ang maiingay vlogger na lang, na iilang kakampi nila, yung mismong mamamayan, taong bayan, mga stop na lang yan. Wala na. Hindi naman pwede nilang asahan yung Kingdom of Jesus Christ. Wala na. Eh nung sila nga may crisis, hindi nga ipakita ang kailang power. Wala talaga siyang power. Kakunti ang manpower nila. Di lalo na ngayong politika. Sino pang maniniwala? Kapag halimbawa magdideklara yung Kingdom of Jesus Christ kung sino ang kailang kandidato, sila lang yun. Hindi makakakuha ng ibang grupo yun. Eh nung sila may problema na may warrant to para si Kibulo eh. Ilang beses na nga sila nanawagan ng people power at papapabagsa sa gobyerno. Wala naman dumating na tao. Kakaunti yung liwasang Bonifacio, wala pa 2,000 tao ron. Yung kanilang Kingdom of Jesus Christ compound, ilan lang ba ang doon? Hindi naman napuno. Di ba? Yun ang mga basihan natin. So, huwag kayong magalit. Yung totoo lang. Na aking observation at opinion ang aking mga pinag-uusapan dito. Please like, subscribe and follow. Paki-like po rin nyo at share nitong ating mga video.